So maraming basketball fans nga po ang natuwa at nagdiwang matapos kumpirmahin ng 7'3" big man Kai Sotto ang pagbabalik laro niya para sa Gilas Pilipinas sa nalalapit na FIBA World Cup Asian Qualifiers na magsisimula ng ganapin ngayong linggo. Ngunit may malaking pasabog po ang sports journalist Homer Sison patungkol sa Gilas big man. Ayon sa pahayag ni Sison, wala umanong bayad na natanggap si Sotto mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas upang maglaro para sa national team. Sa katunayan nga daw, si Sotto pa ang nangangailangan ng pabor sa SBP. Dagdag pa ni Sison na may tinatagong agenda daw ang 7'3" player kaugnay ang SBP upang mapadali ang waiver ng pag-apela nito sa US NCAA na bukod tanging si SBP lamang ang makapagbibigay. Matatandaan nga natin na nasangkot na noon si Sotto sa issue na binayaran daw ito ng malaki upang maglaro para sa Gilas. Hindi naman ito ikinatuwa ng mga fans sa dahilang hindi makabayan ang kinikilos nito. Di tulad umano ng ibang players na nare-representa ang Pilipinas ng walang kapalit. Giit din ng mga fans na dapat daw ituring isang karangalan ang maging parte ng national team dahil hindi lahat nabibigyan ng oportunidad kumatawan para sa bansa at ipagmalaki ang jersey ng Pilipinas sa kanilang dibdib sa internasyonal na entablado. Ganun pa man, abangan at suportahan pa rin po natin ang national team para sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at sa Asian Games na siyang nakatakda ng ganapin sa September 19 hanggang October 4 sa Nagoya, Japan. Sa kabilang banda naman mga idol ay handang-handa na nga po ang Converge guard na si Juan Gomez Del Llano para sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifier sa susunod na linggo. Noong nakaraang buwan nga ay matatandaan natin na nagpakitang Gilas si Juan sa huling FIBA World Cup window kung saan humakot ito ng 23 points kontra sa New Zealand. Nagtamo pa ito ng ankle injury laban sa Australia na kung saan nalimitahan ang kanyang mga minuto sa paglalaro. Bagamat hindi naging sapat ang ginawa ni Del Llano upang mabigyan ng panalo ang Gilas sa nakalipas na window, matinding respeto naman ang nakuha nito mula sa publiko nang dahil sa performance na ipinamalas niya. Ayon naman sa latest interview kay Del Llano, ay nagbabalik siya sa FIBA qualifiers ng mas handa at kondisyon para makapagbigay ambag sa national team. Giit ng Converge guard na krusyal na ang mga susunod nilang laro kaya nakatuon muna ang buong isip at pansin niya sa Gilas. Dagdag pa nito na kahit kakaibang galing ang ipinamalas niya nitong nakaraang buwan, hindi daw siya magiging kampante at magpapabaya sa mga susunod na laro. Kahit pa ilang minuto lang ang ibigay sa kanya ay susulitin niya daw ito at gagawin ang lahat para maipanalo ang bansa. Dagdag pa nito na isang malaking karangalan ang maging parte ng national team, kaya pagbubutihan niya daw talaga ang kanyang performance sa FIBA at Asian Games at aasa siyang tuloy-tuloy sa paglalaro niya para sa Gilas. Samantala, kahit kontento na nga ang former two-time PBA Finals MVP Mikey Williams sa Converge, malaki pa rin ang posibilidad na maitrade ito. Matapos ang dalawang conference, ay malaki-laking hakbang ang kailangan pa nitong mapatunayan upang manatili sa kasalukuyan nitong kupunan. Dahil sa 8 laro ng Governor's Cup, nag-a-average lamang si Williams ng 12 points, 2.4 rebounds at 3.5 assists per game na kung saan nakakaalarma para kay Williams upang mabigyan pa ng renewal contract sa buwan ng Disyembre dahil hindi ganitong mga numero ang inaasahan na production sa isang player na pinapasahod ng mahigit 1.3 million pesos kada buwan. Ganun pa man, hindi naman nagmamadali ang Converge Fiber Xers na palitan si Williams. Ngunit bukas lamang ang pinto nila para makinig sa mga posibleng proposals na mailalatag. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.